Bakit ang dami pang nakikita ng mga sira namang mga sasakyan, nakakapagrehistro pa, ang iitim ng mga usok, no? Wala nang headlight, walang taillight. Kapag natuto na ang gobyerno, kapag naghigpit na itong LTO at sinunod talaga nila yung tama at nawala na yung mga kurakot, nawala na yung mga magnanakaw sa gobyerno, kapag nasa tama na sila, tayo ang tatamaan yan. Magkakaroon tayo ng malaking problema, mga kapatid. Abangan nyo po yan mamaya. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Isang paglilinaw lang po tungkol po doon sa vlog ko po kahapon. Nabanggit ko po kasi na ang naiwan na gumagawa ng mga traditional jeep po dito sa Pilipinas, kasi halos karamihan po talaga ay nalugi na. Ang naiwan po talaga na gumagawa pa ng mga Euro 4 at mga Euro 5 na mga traditional jeeps ay ito pong Francisco Motors at hindi po yung Saraw. Ang nabanggit ko po kasi ay yung Saraw. At ako rin po ay nagpapasalamat doon sa mga nag-comment po na nagkamali kasi ako nang nabanggit na ang sinabi ko po yung mga bintana ng mga JD Transit nung araw na nasa sakyan ko, maging yung Laman Llorca, diyan po sa Masantol, Pampanga, ang mga bintana po kasi noon ay mga lawanit na. Ang nasabi ko po kahapon ay plywood. Pasensya na po, ano? Kaya po ako ay nagpapasalamat sa inyo na talagang nakatutok po kayo sa mga vlogs ko at yung mga ganong pagkakamali ay naiko-correct nyo po ako. Yan naman po ay simpleng pagkalimot lamang po dahil nga medyo tumatanda na rin po tayo. Dahil ng mga kabataan natin, lahat yan ay na-experience natin, yung mga taxi na walang aircon, yung mga bus na walang aircon, at yung makina nandoon pa sa tabi ng driver, kaya noon walang sumasakay doon sa likod ng driver. No? Kasi nga mainit, nandoon yung makina ng mga bus na ito. At lilinawin ko rin po mga kapatid, doon po sa vlog ko kahapon, kung talagang panunuorin nyo po yon at pakikinggan nyo, doon po ay ilang ulit kong sinabi na kung ihahambing sa mga standard safety features ngayon ng mga sasakyan, itong mga lumang traditional jeep at mga owner type jeep ay talagang hindi po sila safe, hindi sila pasado. Ilang beses ko pong inulit yan. Ngayon, kahit naman yung mga luma pang sasakyan, kasi may nag-comment din, maraming mga lumang sasakyan na katulad din naman nitong mga owner type jeep na yan na hindi talaga nagkaroon ng mga safety features. Wag nyo po sanang ipagkamali na baka mamaya sabihin nyo, ako ay ayaw doon sa mga yon. Kaya lang, ang tanong po kasi ni Alan Makain, ay ito bang mga sasakyan na ito ay dumaan ba sa tamang proseso? At ito po ba ay meron nga mga safety features? So, inihambing lamang po natin yan doon sa mga standard na mga features ngayon, standard safety features ngayon ng mga sasakyan. At total naman po, napanood nyo na ito pong vlog na ito na tungkol nga po dyan sa mga safety features na yan. At marami po ang nagkomento dito. At gusto ko pong basahin itong mga komento na to para po makarating din sa iba. Baka mamaya, same comments po kayo, bibigyan na po natin ng pansin at tatalakayin natin ang inyong mga komento. So ito pong komento po ni Eduardo Garcia. Sabi po niya, magandang araw kapatid na Autorans, salamat sa mabuting pagkakataon na makapag-viewing. Kapatid, how about yung mga PUJ na pinahaba pa? Grabe, all over Metro Manila. Alam nyo, Sir Eduardo Garcia, nung araw, nung may jeep kami na bumabiyahe ng Novaliches Blumentritt, noon high school pa lang ako kaya hindi pa ako nakakapagmaneho, konduktor pa lamang ako ng tatay ko. Noon yung aming jeep na yon ay animan lang. Ano ibig sabihin ng animan? 6 sa kaliwa, 6 sa kanan at 3 doon sa harapan. Driver at 2 pasahero. Yun lamang ang laman ng jeep namin. Yun ay hindi mo na pwedeng habaan kasi po yung chassis noon ay magdudugtong ka. Pero ngayon kasi itong mga sukat ng mga jeepneys ngayon na dati nang mahaba yan. Merong 10, merong 12, tapos dinugtungan pa po nila yan. At hindi na po yata ito pinapansin ng LTFRB. Kasi ang pagkakaalam ko, yan ay tinitignan din ng LTFRB. Talagang yan ay nilalagay nila doon sa prangkisa mo kung animan ka lang o pituhan ka lang. Pero yun nga, sabi nyo, marami na kayong nakikita ng mga mahabang mga jeepneys ngayon dyan sa Metro Manila. Nako, totoo po at meron pa po silang ginawa dyan. At yun naman po ay komento rin nung isang nanood ng vlog ko kahapon. Abangan nyo po yan at babanggitin ko po sa inyo. Tapos ang susunod po na nagkomento rin ay si Melinda Timbang. Ito nga po ay nai-correct niya yung pagkakamali ko na sinabi kong plywood at yun nga po ay lawanit yung mga bintana nung La Mallorca. Ito yung mga bus na bumabiyahe po
diyan sa Pampanga. Ang susunod naman po ay si Karina Jose Simon. Kapatid, pinapanood ko lagi ang download mo dapat diyan sa atin, improves nila public transportation, ginhawa mga kababayan natin. Public transportation, anong klaseng public transportation? Kasi meron na tayong LRT, MRT, meron nga pong subway pa na ginagawa dito sa Metro Manila. Kaya lang yung mga interior road kasi, ang nandiyan nga po itong mga jeepneys, itong mga tricycle. Yan po ang mga bumabiyahe dyan. Ngayon, halos hindi mo na rin ito ma-improve kasi ang talagang problema po dito ay yung traffic. At ngayon, dahil sa itong mga bumabiyahe na to, itong nasa industriya ng pamamasada na to, karamihan naman po dyan ay wala talaga silang malalaking puhunan, kaya gustuhin man nilang i-improve yung kanilang mga sasakyan, ay hindi po kinakaya. Kaya ang talagang ang nagsasuffer dito ay yung mga mananakay po. Kung paano to may improve, napakalaking problema to ng gobyerno. At iyon, hindi nila kayang gawin hanggat nandiyan ang korupsyon. Ang susunod po ay si Type R Bull, MB. 70s ako pinanganak. Kaya memorable po yung mga transportation noon. DM Transit, JD Transit, Pantranco, mga Saraw at Francisco Jeep. Ang susunod po, si Expedito De Leon. Good morning kapatid Randy, may nakasulat pa sa bus na do not extend any part of your body outside the bus. Watching from Temple, Texas. Uy, ang layo po ninyo ha. Nandiyan kayo sa Texas, USA. Tapos ang sumunod naman po ay si Spike Kayabyab. Idol, marami na pong magaling gumawa ng jeep na pampasada ngayon. Number 1 na po si Milwaukee ng Cavite. Uy, meron palang Milwaukee. Ngayon ko lang to nalaman na Spike Kayabyab. O, sa mga gustong pumasok dito sa industriya ng pamamasada, itong transportation, mga jeepneys, no? Meron daw po diyan sa Cavite, number 1 daw po si Milwaukee na gumagawa nitong mga traditional na mga jeepneys po na ito. Okay, si Alta Lusan, isa po sa unang nag-convert ng Willys Jeep ay ang Carrion Motors. Yung welding machine po nila ay inimport pa sa Amerika na pinabibili nila sa mga kaibigang Amerikano. Nabawasan na rin yan yung mga Willys na yan No, meron diyan sa parting Nueva Ecija, marami pang nagbubuo diyan. Para sa kanila naman kasi, yung mga Willys na yan, yung mga jeep na yan, ay halos doon mo na lang talaga yan gagamitin sa mga probinsya. At karamihan nga po dyan, mga collector's item na. Ako nga po, may Willys akong binubuo. Ayun hindi ko pa nga mabuo-buo yun sa dami ng gagastusin. Pero yan ay bubuuin ko lang. Gusto ko lang ma-attain yung ako'y makapag-restore ng isang Willys Jeep. Pero para gamitin ko yan dito sa Metro Manila, sa EDSA, unang-una walang aircon, hindi ka komportable. At yun nga, yung safety, malabo po yun. Gusto ko lang siyang mabuo. Gusto ko lang patulan yung pagnanasa ko na makabuo ko ng isang Willys Jeep. Pero dahil sa mahal ang mga pyesa, hindi ko pa po yan magawa. Ang susunod naman po ay si Agapito Magalit. Huwag kang magagalit, Sir Agapito ha. Okay, may nakita akong owner. Naka-welding yung kaha sa chassis. Ang nipis nun. Hays, basta may kabit lang. Wala nang isip-isip. Tapos yung design ng pinto, patulis sa likod. Mamaya mga kapatid, sa halos dulo po nito mga babasahin ko, ay malalaman nyo kung bakit darating ang panahon na lahat ng mga sasakyan na hindi na roadworthy, na hindi na talaga safe, pag ang gobyerno ay natuto rin talaga at nawala na yung mga kurakot, nawala na yung mga magnanakaw sa gobyerno, magkakaroon tayo ng malaking problema mga kapatid. Abangan nyo po yan mamaya. Ang susunod po, si Renato Contaoy, watching from Arizona, Mr. Rans, I totally agree with your blog. The cars of today are equipped with the latest technology of safety features. These new vehicles are fit and safe for retired and senior personnel. I am comfortable driving my T Highlander, siguro Toyota yon, with all its safety features. Yan. Congratulations po. At kayo nakakagamit ng mga ganyang mga sasakyan. Ako po, metallier ako, pero hindi pa ako nakasakay dito sa sinasabi nyong T Highlander na kumpleto sa lahat ng mga safety features. Ang susunod po ay si Reynaldo Montano. Ito, all caps to Galit na galit si Reynaldo Montano. Kung lang kayo, yung vlog ko naman, hindi naman tayo dapat mag-away-away Okay, sabi niya, kung hindi safety ang mga yan, ubus na sana ang mga Pilipino at hindi dumami ang mga mahihirap na ating kababayan na yan lang ang kayang bayaran. Mga kapatid, siguro yung sinasabi mo dun sa last part na yun lang ang kayang bayaran ng ating mga kababayan, hindi po totoo yun.
Nakakapag-taxi nga yan paminsan-minsan. At ngayon nga, yung iba dyan nakakapag-grab na. Kaya lang kasi, yung kasing jeepneys na yan, may ruta yan eh. Halimbawa, kung pupunta ako sa Cainta, merong Antipolo Cainta, sasakay ka lang doon at sigurado makakarating ka sa Cainta. Pero kung ang kailangan mo naman makapunta sa iba't ibang lugar, sasakay ka ng taxi. Or kaya naman, kukuha ka ng Grab. No? Hindi totoo yung sinasabi mo na yan lang ang kayang bayaran. Kaya nga nagkaroon din ng bike lane sa mga kalsada. Yung iba nagbabike. At meron pang Grab. Meron pang Move It. Meron pang Angkas. No? So hindi po ako naniniwala dito sa sinasabi mo na yun lang ang kaya nilang bayaran. Ngayon, doon naman sa sinasabi mo kung hindi safety ang mga yan, ubos na sana ang mga Pilipino. Kahit elementary, hindi maniniwala sa iyo eh. Di ba? Sa gera nga eh. No? Ang Ukraine, tinitiran ng Russia, naubos ba sila? Talagang bomba na pinapasabog doon, mga missiles na. Di ba? Ang tindi ng gera doon, naubos ba? So hindi totoo itong sinasabi mo na naka-all caps ka pa. Dapat, pag-isipan natin kung ano ba talaga yung napapanood nyo at mga sinasabi ko. At siyempre, kung ano yung sinasabi mo, pag-isipan mo rin. Kasi Reynaldo Montano, aasa rin sa'yo yung mga, kung may anak ka, aasa rin yan sa mga sinasabi mo. Ako kayo mga kapatid na nakabasa nitong sinasabi ni Reynaldo Montano, totoo ba to? Na dahil dito sa mga jeep na hindi safe, kung hindi raw safe, ubos na ang Pilipino. Kahit titingnan mo yung porsyento ng mga jeepneys na yan, hindi pa rin yan mako-cover ang lahat ng Pilipino para sumakay sa kanya. Okay, ang next naman po, hindi imported units ang may problema, kundi ang nagpapalakad ng ahensya. Marami nga ang second-hand commercial units ang binebenta na may mga issues at sinasabi nyo din sa mga vlogs nyo. Kahit brand new commercial cars ay may mga issue din. Kung lahat ng sasakyan ang may problema, bakit nire-renew pa rin ang rehistro sa LTO? Ricardo Jr. Coronacion, kasama to mamaya sa babanggitin ko dito sa dulo ng vlog. Sabi ko nga sa inyo, kapag natuto na ang gobyerno, ang LTO, ang DOTR, kapag sinunod na nila yung tama, maraming magkakaproblema. Kahit ako. Kapag hinigpitan na nila ang pagre-rehistro, malamang kahit ikaw, Ricardo Coronacion, magkakaproblema ka. At itong tanong mo na to, may sagot dyan mamaya. Okay, ang susunod po, paano yung TIG 500K na owner type na ginawa nyo? Ibig sabihin, di na mareregister. Sabi ko nga sa inyo, kapag naghigpit na, kasi yung owner type jeep na ginawa ko na yun, ang nakalagay doon, revealed. Tapos wala siyang original na plate number, hindi pa nakukuha. Temporary pa lang yun. Kapag naghigpit ngayon, itong si LTO at hinanapan ng kung ano-anong mga dokumento yan, baka hindi mo marehistro. Yun ang ina-avoid natin. Hanggat maraming mga palpak sa ating mga sasakyan at hanggat maraming mga nagtsatsaga doon sa mga palsipikadong mga dokumento, kapag ang gobyerno naghigpit, mamumroblema tayong lahat. Okay, ang next natin. Agapito Magalit. Accident prone yang mga lumang jeep na yan. Sobrang baba ng bubong, sobrang taas ng apakan. Totoo. May nakita nga ako, nasundan ko Yung senior citizen na babae, binuhat na lang. Hindi siya makaakyat doon sa jeep na yun. Tingnan nyo naman mga kapatid, pinagtatanggol natin to. Alam nyo, balikan nyo yung mga vlogs ko nung nakarang taon. Ipinagtatanggol ko itong mga jeepneys na to dahil nga dito sa modernized project ng gobyerno. Pinagtatanggol ko sila. Kaya lang, tulad nitong mga jeepneys na to na hinabaan na nila, pinalitan yung gulong sa harap, itinaas yung likod, kaya naman tumaas yung likod kasi pinalitan ng maliit na gulong sa harap. Ito, itutuloy ko po. No? Ewan kung bakit pinalitan ng maliit ang gulong sa unahan. Formang katangahan. Yung iba, sira-sira ang upuan. Pinatutulugan ng aso para di manakawan. Yung cover ng rim, matutulis. Hay nako, kung anong maisipan. Real talk lang, yung mga sumasakay sa jeep, pagka yan ay bumabanking-banking at malakas ang sounds, at kapag kagabi ay madilim ang ilaw, okay lang sa kanila yan. Kasi iyan ang kanilang nakakasanayan, yan ang buhay nila araw-araw. Pero yung hindi mga sumasakay sa jeep, lahat ng problema talagang makikita po nila yan, mga kapatid. At tulad nga po nitong si Agapito Magalit, nakita niya yung mga problema. Ngayon, doon sa mga nagpapalit ng gulong sa harapan, nililiitan nila. Alam niyo mga kapatid, delikado yan. Kasi yung mga maliliit na gulong na yan, kung yan ay 4 plies lang or 6 ply,
Hindi yan pwedeng pampasada. Biro mo, laki-laki ng makina ng jeep, ang bigat ng kaha niyan. Lalagyan mo ngayon ng mga gulong na hindi talaga pampasada, na hindi talaga matibay. Napakadelikado po yan. Yan yung sinasabi nating mga safety. Yan yung sinasabi natin na delikado. Okay, ang next natin, si Eduardo Santos. Dito sa Amerika at Europe, walang phase out. Hanggat safety at maayos pa ang sasakyan, pwedeng irehistro. Sa Japan yata meron. Hindi lahat ng sinasabi mo ay pare-pareho. Opo, walang phase out. Phase po, P-H-A-S-E. Hindi po phase na mukha. Opo, narirehistro. Pero mahigpit. Di ba? Alangan namang irehistro mo yung bulok-bulok na. Hindi rin papayag dyan sa US. No? Mahigpit dyan. Yun nga wala kang catalytic converter, hindi mo marirehistro. Pag kaya nga ninanakaw ang mga catalytic converter dun eh. Sir Eduardo Santos, wag tayong magbigay din ng maling information. Kasi sa US, marirehistro mo yung mga lumang sasakyan pero dapat dadaan ka din doon sa standard nila. Iba ang standard nila, iba yung emission system nila doon. Pero sa US, sa Europe, hindi mo pwedeng irehistro dyan yung mga lumang sasakyan na talagang dilapidated na yung body, tapos ang emission na results niya ay bagsak na, hindi mo yan marirehistro. At para gastusan mo yon ng daan-daan libo, itatambak mo na lang yon. Eduardo Santos. Peace po tayo ha. Okay, si Josephine Bonifacio. Ang sabi po niya, kahit 20 million pesos sasakyan mong binili, hindi ka pa rin safe sa aksidente. Mas maganda tangke, mas safe sa aksidente. Hindi pa rin. Anong safe ang tangke sa aksidente? De sana lahat ng may tangke panalo sa gera. Miss Josephine Bonifacio. Sana po, yung mga sinasabi natin, hindi yung ganyan na parang ano na lang tayo, ano ba yun, pilosopo. Kailangan may laman din para po magkaintindihan. Hindi lamang kayo at ako, maging ang mga nagbabasa po ng mga comments nyo. Ang susunod po, eto na, si Pobreng Rider. In case di mo alam, lahat ng mga naitalang aksidente ngayon lang taon, halos puro modelong sasakyan ang nasangkot sa aksidente. Ano po masasabi mo? Kompleto din naman yan ng sinasabi mong special feature. Wala po ako sinasabing special feature, Pobreng Rider. Ang sinasabi ko, safety feature. Hindi po special feature. Ano yan? Special puto bongbong? Hindi po. Okay. Ang sinasabi mo rin dito, dahil hindi mo naintindihan, halos puro modelong sasakyan ang nasangkot sa aksidente. Eh talaga namang may mangyayaring aksidente. Wala naman akong sinasabi na yung mga modelong sasakyan ay hindi masasangkot sa aksidente. Ang sinasabi natin, kahit maaksidente ka, kahit paano safe ka, dahil meron kang airbag, meron kang ABS, meron kang ADAS, no? Maraming mga safety features doon ang pwedeng magligtas ng buhay mo sa panahon na kailangan. Hindi katulad ng mga jeepney na luma, mga OTJ na luma, mga coaching luma na walang airbag, walang seatbelts. O kaya nga may seatbelt act eh. Pag hindi ka nag-seatbelt, tuhulihin ka talaga. Di ba? Pero wala akong sinabi na kapag ka bumili ka ng bagong sasakyan, Pobreng Rider, ay hindi ka na maaksidente. Sinabi rin ni Generoso Provido Jr., modern vehicles with modern safety features aren't guarantees you are free from road accident. Hindi ka ligtas habang dala-dala pa rin ng mga motorista ang lumang ugali na walang self-discipline sa pagmamaneho, which is the key for safe travels. Pag wala ng mga barumbadong sa driver, safe ka na. Hindi rin. Di ba? Kasi aksidente nga yan eh. So, maraming barumbadong driver, maraming mga, dito nga sa Pilipinas eh, kaya nga meron silang drug test eh, no? Sa mga drivers ng mga bus. Tapos, makakasabay mo rin, private, nagda-drugs din. O kaya naman, baon-baon yung problema sa buhay nila. Yung galit niya, baon-baon. Di ba? Kaya maraming aksidente. Hindi mo mapipigilan yan. Tulad ng sinabi mo, modern vehicles with modern safety features aren't guarantees you are free from a road accident. Wala namang sinabing ganun. Wala akong sinabing you're free ka sa road accident. Pero yun nga mga may safety features, kahit ikaw yung inaksidente or ikaw mismo yung umaksidente, kung hindi naman talaga fatal, yung aksidente mo, pwede ka pang mabuhay. Pero yung mga walang safety features, napakadelikado. At siyempre, hindi ko rin masasabi kung mabubuhay ka o hindi. Sabi ni Attila Dunk, ang hirap namang bigkasin nung pangalan nito. Eh kasi, etong sabi niya, loko yan si Otto Ranz. Loko daw ako. Nasa maintenance lang ng sasakyan yan. At disiplinadong driver. Saka mga bagong sasakyan ngayon, kaninipis ng lata. Ito, yung medyo maingay talaga, parang alkansya, no?
pero wala naman yung sinabi. Pasensya ka na, Atila Dang, no? Sinabihan mo pa akong loko. Ngayon kayo po na nakabasa nito na sinabi niya, naniniwala ba kayo sa kanya? Naniniwala kayo? Ewan ko, hindi ko nahabaan yung paliwanag dito kasi walang kwenta sinabi po nito eh. Okay, ang next. Kamote Riders. Alam nyo, marami akong kaibigan nagmumotor. Halos lahat ng tao natin dito nagmumotor. Tinatanong ko sila, bakit ba ganun na kung saan kayo pumupunta? Parang ugat kayo ng kamote, kaya kayo tinawag ng Kamote Riders. Kasi isa sa sinasabi nila, ang hirap kasing magbalanse pag yung halimbawa traffic, no? Makakalusot ka naman. So ang ginagawa mo, inaabante mo na yung motorsiklo mo. Kasi mahirap yung tutukod ka, minsan doon pa sila na-aksidente. Diba? Kaya ang ginagawa nila, habang sila umaandar, para silang mga gymnast, mga ganun, na talagang kung kayang lulusot po yan. Yan daw po yung sinasabi nila. Pero siyempre, iba na yung talagang barumbado. Sabi ko nga sa inyo, hindi lang naman yan sa single na motor, kahit sa mga four wheels. Merong naka-drugs, merong nakainom, merong may daladalang problema sa buhay, merong sobrang yabang talaga. Sa totoo lang mahal sa buhay natin, anak natin, kapatid natin, minsan hirap talaga kausap di ba? Alam nyo yan, nangyayari sa buhay natin yan. At posible, itong mga kamote riders na yan, ay ganun din, katulad din ng ibang mga nagmamaneho. Yun nga lang, ang kanilang gamit na sasakyan ay two-wheelers lang na napakadelikado talaga. At eto naman po ang sabi ni Pichit One Panit. Ayos Okay, Sangre Randy, bakit po yung bagong L300 FB at Travis walang airbag at ABS pero narirehistro sa LTO? Wala naman pong ipinagbabawal ang LTO na hindi ka marirehistro kapag ka ikaw ay walang airbag at walang ABS. Ngayon, depende na lang kasi yon sa mga nagbebenta ng sasakyan. Karamihan ng mga modelong sasakyan na hitik sa safety features, mataas ang presyo niyan. So yung mga entry level na mga pangnegosyo, no, inaalis nila yung magpapamahal sa presyo ng sasakyan para makabenta sila. Kasalanan yan ng mga dealers di ba? Kasi dapat naman talaga kapag nagbenta ka ng sasakyan, isipin mo yung safety. Kaya lang dahil sa magiging mahal yung unit, ang ginagawa nila, inaalis din nila yung mga safety features katulad ng airbag. Pero yung seatbelt, hindi mo pwedeng alisin yun. Yung airbag nga po yung pinaka minimum requirement yung sa harapan, driver at passenger. Pero sa mga gilid, inaalis nila yung mga side airbag. Pati doon sa likod, inaalis nila yan para hindi maging mahal. Ngayon, itong mga sinabi mo na L300 FB at Travis, bakit walang airbag at ABS? Sabi ko nga po sa inyo, kung kayo ay liquid, kung kayo ay may pera talaga, huwag kayong bumili nito. Kasi yung safety ang importante doon. Ang Toyota, yung kanilang Tamaraw FX na bago, may airbag yan sa harapan Tumingin na ako yan Di ba? So, bilhin nyo yung sa tingin nyo makakatulong sa inyo, lalo na kung ikaw ang magdadala ng sasakyan na yan. Pero kung iisipin mo naman, hindi bali, papalabas ko lang naman sa driver, papadrive ko lang yan sa mga driver anong thinking yon, di ba? Depende sa inyo yan. Medyo mahal, medyo may dagdag na konting gastos kapag merong safety features. Ngayon, ang pipiliin mo, yung entry level, yung walang mga ganong safety features, nasa sayo po ngayon yan. Kung ano ang gusto mong bilhin. Kaya itong mga dealers, inaalis nila yan para magmura. Diba? Pero nung nagkaroon ng seatbelt act, no? Yung pag hindi ka nagsuot ng seatbelt, halos lahat ng mga sasakyan nagbibili silang surplus sa seatbelt Bakit? Mahuhuli sila Nilagyan nila ng mga seatbelts yung mga sasakyan na walang seatbelts. Si Batangas, Autorans, it's about time po siguro na magkaroon tayo ng regulating body regarding sa safety ng mga sasakyan. Gaya dito sa US, na katulad sa National Highway Traffic Safety Administration. Sumagot si Pichit One Panit. Malabo yan dito sa Pilipinas. Totoo naman malabo yan Talamak ang lagayan dito under the table. Totoo naman yon. Kasi nga pwede ka nga magparehistro ng non-appearance. Kahit sira-sira na yung sasakyan mo, marirehistro kahit hindi pa umaandar. So ngayon, ito na yung sinasabi ko po sa inyo. Related din dito sa sinabi ni Batangas na magkaroon tayo ng National Highway Traffic Safety Administration, pero hindi ganon. Itong LTO, na lalo ngayon nagpapasiklab, si ASEC Lacadilaw, nagpapasiklab siya, kapag itong MBIS, Motor Vehicle Inspection, ay talagang hinigpitan nila na lahat ng magpaparehistro dapat dadaan dito
mamumroblema tayo ngayon. Kapag inalis ang lagayan, kapag inalis tong mga nangungurakot, maraming sasakyan ang hindi marirehistro. Bakit? Ano po ba ang layunin nitong MBIS? Motor Vehicle Inspection System and LTO, Land Transportation Office, refer to the Philippine System for ensuring vehicles are roadworthy before registration, requiring a pass from an LTO-accredited private motor vehicle inspection center or PMBIC for emission and safety checks, brakes, light, tires, chassis, using automated equipment, replacing older visual checks and private emission testing centers to ensure objective computerized reports for registration, renewal, and new registration. Tingnan nyo mga kapatid ha. Dito, computerized reports. Gagamitin ng automated equipment, replacing older visual checks and private emission testing. Matindi to. Di ba? Kapag hinigpitan ito ni ASEC Lacanilaw na gamitin ng automated equipment, napapalitan yung mga tingin-tingin, mga mekaniko, at pati yung kanyang emission testing ay babaguhin na, hindi tayo papasa. Kahit ako, marami akong lumang sasakyan. Kapag naghigpit na ang LTO, hindi ka marirehistro. Sobrang tindi nung problema na to sa Pilipinas. Dahil marami nga dito ang unsafe. Isama mo na yung mga jeepneys na yan, o TJ na yan, mga lumang sasakyan na talagang hindi pa inabot ng Euro compliant. O, magbabagsakan yan. Meron ngang nangyari mga kapatid, BMW, nung sinimulan tong MBIS na to, bumagsak yung BMW, modelo. Kaya nagkaroon ng issues ngayon to. Napahinto muna yan pansamantala. Kasi bakit ganun? Modelo yung ginagamit na aparato nitong MBIS, pero bumagsak yung modelong BMW. Ano yung standard na dapat gamitin? Yan. Okay, sabi dito, the overall automated system process for vehicle inspection. LTO Land Transportation Office, the government agency that mandates and oversees the MBIS. So ang LTO ang nakatingin. PMBIC, ito yung mga private na mangangasiwa nitong Motor Vehicle Inspection Center. The privately owned facilities where the automated MBIS tests are conducted. Key aspects, comprehensive checks, ito na, goes beyond just smoke emission to check brakes, suspension lights, tires, chassis, and more using machines. No? Dati, yung sa emission natin, yung tambucho lang, ang tinecheck nila, yung usok lang doon. Pero ito hindi na. Pati suspension, pati brakes, pati lights, tires, chassis, and more using machines. Meron nga nagpagawa sa amin dito eh. Hindi siya marehistro. Bakit? Ang daming tagas nung langis doon sa ilalim na makina niya. Kitang-kita. So sabi niya, hindi ka pwedeng marehistro. Hindi ka roadworthy. Ang daming tumatagas na langis sa makina mo eh. Hindi siya nakapagparehistro. Ipinaayos muna sa amin. Oh, ano pa po? Mandatory for registration. Passing the MBIS at a PMBIC is required to register or renew your vehicle registration. Ito ang sinasabi natin. Yung mga converted na yan, yung mga chop-chop na yan, pati yung mga luma nating sasakyan, kapag itong MBIS na to ay naghigpit talaga at meron silang sinunod na standard, hindi tayo makakalusot dyan. Diba? Kapag wala na yung kurakot, kaso mukhang hindi mangyayari yun. Eto, lalong dadami ngayon ang kurakot dito kapag ito ay hindi nabantayan. Nakakatakot po ito. Dahil marami talaga ang babagsak dito. Oh, nandyan na naman si Eddie, nandyan na naman si Manny. Naku po, paano babantayan to ni ASEC Lacanilaw? Automated and digital uses computerized equipment for objective results with reports automatically uploaded to the LTO system. Kaya, kung ikaw ay galing sa mga private na MBIC na yan, no, yung kanilang result ay ididirekta doon sa LTO. No? Naka-online na sila doon. Kaya bago pa nila pindutin yung enter na yon, hello! Kasi pag pinindot na yon, nandun na yun sa LTO, hindi na yun mababawi. Kaya ang mangyayari, di, paano? Money, paano? Diba? Bago pindutin yung isang key, enter, tapos ka doon. Kasi bagsak ka eh. Okay, ano pa? Ito na ang gagawin nyo. Go to a PMBIC. Book an appointment at an accredited PMBIC. Number 2, pre-inspection. PMBIC personnel check your vehicle's registration details. Number 3, balikan natin number 2. Doon sa details ng inyong registration, makikita na nila yan.
Saan galing yan? Yan ba ay chap-chap? Makikita nila yan, sigurado, kapag magaling yung mag-check. Automated testing. The vehicle undergoes various automated tests. Ayun nga, yung brakes test, side slip test, emission. Dami, no? Tapos, get your MBIR, receive your motor vehicle inspection report if you pass. Kung makakapasa ka, makukuha mo na yung, yung report. MBIR, yun nga yung kailangan mo na mahahawakan at ikaw ngayon ay pupunta na dito sa panglima. LTO registration, use the MBIR at the LTO to complete your vehicle registration renewal. So yung mga nagtatanong kanina, bakit ang dami pang nakikita ng mga sira namang mga sasakyan, nakakapag-rehistro pa, ang iitim ng mga usok, no? Wala nang headlight, walang taillight, di ba? O ayan na yung sagot. Kapag natuto na ang gobyerno, kapag naghigpit na itong LTO at sinunod talaga nila yung tama, kapag nasa tama na sila, tayo ang tatamaan yan. Di ba? Kaya kung luman-luma ng sasakyan mo, ginagamit mo pa dahil narirehistro pa naman, pagpasok nitong MBIC na to, MBIS na to, ayan na. Talagang magdidesisyon ka, baka hindi mo na yan parehistro kaysa gumastos ka ng malaki. Wala na tayong magagawa dyan. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Sana po makatulong itong vlog ko po ngayon sa mga darating na panahon sa atin. Kaya paghandaan nyo na yan. Kung meron kayong lumang sasakyan ngayon, no, pwede nyo na siyang pag-isipan, no, kung yan ay may sentimental value sa inyo. At alam mo naman na medyo nagkakasira-sira na siya, mag-isip ka na siguro kung yan ay papalitan mo ng mas maayos. Kasi kapag yan ay palagi na lang nasisira, tapos naghigpit na ang gobyerno, ang LTO, baka bumagsak lang ng bumagsak yan, mauubos ang pera mo, hindi mo na marirehistro, wala ka ngayong sasakyan. Mga kapatid, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat.